Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Mga kaigo, andito na po tayo sa number 8 ng ating free criminology lecture. At ang i-discuss ko po sa inyo mga kaigo ay yung 3 basic schools of thought in criminology. Mga kaigo, under po ito ng introduction na subject na Introduction to Criminology. At ang topic na ito mga kaigo ay isa po sa mga subtopic ng Introduction to Criminology sa TOS. So, andito po sa TOS 2024, ito po yung first topic ng subject na Intro to Criminology. So, ang sabi dyan, discuss the following basic theories. Andyan po yung classical, andyan yung neoclassical, andyan din po yung positivist. Okay, so base po sa TOS mga kaigo, 0.2% po ang kukunin na tanong dito sa board exam. Equivalent po sa 2 items only. So, ibig sabihin mga kaigo, pag na-master nyo po yung idea, the main idea or main concept ng tatlong school na ito, classical, neoclassical, positivist, I'm sure makukuha nyo po yung dalawang tanong na kukunin dito sa subtopic na ito. Okay? So kasi sa mga lecture po na ganito mga kaigo, i-explain po natin yung mga topic sa madaling paraan. Yung paraan na maintindihan ninyo or in a easiest way possible na maintindihan nyo po ang mga topics. Ang School of Criminology, so nabanggit nga na 3 basic theories, andyan po yung classical school, neoclassical school, and the positive school. Okay? Mga kaigo, bago natin i-explain isa-isa, sa mga hindi pa nakakaintindi, itong School of Thought ng Criminology, ine-explain po ano yung causes ng criminality. Kung bakit may crime, kung bakit ang isang tao nagko-commit po ng crime. So, in-explain nila po in different ways. Lalo na itong classical, iba din ang pag-explain niya. Lalo na itong positive school, iba din ang pag-explain niya kung bakit may crime, kung bakit ang tao nagko-commit ng crime. Okay? So, simulan natin isa-isa So, simulan natin sa classical school. So, brief history muna tayo. Ito po ay ang proponents po nitong classical school ay sina Cesar Beccaria, Jeremy Bentham, and Romy Lee. So, ang nababanggit lang po sa different sources na proponent nito ay si Cesar Beccaria and Jeremy Bentham. At bihira lang po nababanggit itong si Romy Lee. Okay. So, ano ba yung main concept or main idea ng classical school? Hindi po natin i-discuss detailed by detailed yung classical school. Importante po, malaman ninyo yung main concept or ano ba talaga yung general na sinasabi ng classical school. So, number 1, free will is the main reason of committing crime. Ang sabi nitong classical school, ang tao nagko-commit po ng crime because of free will. Okay, ano ba ang free will? So, tignan natin ang definition ng free will. So, ito po ang unang definition ng free will. Freedom of humans to make choices that are not determined by prior causes or by divine intervention. Kasi tayong mga tao, mga kaigo, pag gumawa tayo ng desisyon, may factors na nakaka-influence bakit ginawa natin yung desisyon na yan. Pero ang free will, ito po yung kusa natin na paggawa ng choices. Ginawa po natin ang isang choices hindi dahil kinuman tayo or sinabihan tayo or mayroong mga factors na nag-move sa atin para gawin ang desisyon na yan. Kung hindi, sarili nating desisyon na gumawa ng mga choices. Yan po ang ibig sabihin ng free will. Another definition mga kaigo, the concept that people have control over their actions. So ang free will din, ang sinasabi, yung action natin, may control po tayo. Okay? Hindi po dahil sa mga outside sources. So, gaya nila, gumawa ako ng video kasi ginusto ko na gumawa ng video mag-discuss ng 3 basic theories. So, wala pong factors. Walang nag-comment sa akin, walang nag-influence sa akin, or mga walang outside sources sa factors na nag-influence para gawin yung action na yan. Yan po yung free will. Pagkukusa, kung sa Tagalog, kung tama, Okay? So, yan po yung free will. So, ibig sabihin again, sa classical school, gumawa po ang tao ng krimen dahil ginusto niya pong gumawa ng krimen. Okay? So, yan ang isang unang concept ng classical. Okay? Ang sabi din sa classical school, man is a calculating animal. So, ibig sabihin po, ganito yan. Pag ang tao gustong gumawa ng krimen,
Okay, kinakalculate na muna yan. Okay, kasi tayong tao, may dalawa kasi yan eh. It's either pain and pleasure. So, ibig sabihin, pag ang tao gumawa ng krimen, okay, kinakalculate niya muna na kapag ginawa ang krimen na yan, siya ba ay mahuhuli? Okay, pag gumawa ng krimen, marami ba ang kanyang makukuha? Okay, pag gumawa ng krimen, meron bang benefits na makukuha niya? Kasi kung maraming benefits ang makukuha niya, okay, at hindi siya mahuhuli, malaki ang posibilidad na hindi siya mahuhuli, gagawa siya ng krimen. Okay? So, ibig sabihin, ina-analyze niya yung consequences at saka yung risk, okay, or yung cost. Okay? Nakuha mga kaigo. Kaya, sabi ng classical, we are calculating animal. Kina-calculate natin yung possible risk and reward. Okay? Risk and reward. Sa classical school din mga kaigo, andyan din yung sinasabi na hedonism, the principle of hedonism. Kasi tayong mga tao, we always seek pleasure and avoid pain. So paano natin ina-apply sa crime yung hedonism? Kasi tignan ninyo, pag murder, tignan niyo ha, kung ang murder may penalty na 1 day lang, sa tingin ninyo maraming magko-commit yan? Well, malaki ang posibilidad. Pero kung ang murder, halimbawa, death penalty, ibig sabihin, okay, nagkakaroon ng factor na hindi na gumawa ng krimen. Kasi nga, ang pain, which the penalty, mas mataas. Okay? So, ibig sabihin, pain and pleasure. Ibig sabihin, pag mabigat yung pain, there's a possibility na hindi siya gagawa ng krimen. Pero pag mabigat yung pleasure kaysa sa pain, malaki ang posibilidad na gagawa siya ng krimen. So, yan po yung principle ng hedonism. Okay? So, yan ang isang punto, yan ang isang konsepto ng classical school of thoughts. Ito namang classical school, mga kaigo, it focuses on crime. Nakafocus kasi sa krimen ito. Ibig sabihin, nakafocus doon sa ginawa, hindi po doon sa gumawa. Kasi mamaya sa positivist kasi, nakafocus siya sa kriminal. Okay? So, itong classical school, it focus on the crime rather than the criminal. Kaya nga, ang isang punto ng classical school is a punishment should be proportionate to the crime. It should be proportionate to the seriousness of the crime committed. So, andito sa next, punishment should fit the crime. See? So, nakita nyo yung idea na nakafocus lang sa ginawa. Okay? So, mamaya maintindihan nyo lalo ang ibig sabihin yan pag nakarating tayo sa positivist. Okay? So, yan po yung main concepts ng classical school. Okay? Sa simplest explanation, mga kaigo, ng classical school is ang tao gumagawa ng krimen kasi nga may free will. Kusa niyang ginagawa. Okay? Walang mga factors na nag-influence sa kanya. So, I hope you understand kasi yan po ang basically the easiest way possible to explain classical school. Okay? Ang next na school, mga kaigo, is yung neoclassical school. Ang neo, ang ibig sabihin new. Okay? Kaya nga, new classical school. Okay? Itong neoclassical school, hindi naman talaga 100% kalaban ng classical school. Kung baga, nag-add lang ng additional information or additional body of knowledge doon sa classical. Okay? Marami kasing ni-retain ang neoclassical, ay maraming ni-retain na idea na classical ng neoclassical. Ibig sabihin, naniniwala po kasi ang neoclassical na may free will ang mga tao. Kaya lang, hindi lahat ng tao may free will. So ito ang pag-aralan natin, ang neoclassical school. So ano ba ang main concept? Neoclassical school believes that criminals weigh the benefit and risk of their action. So naniniwala siya doon kasi yung criminal, kinakalculate niya yung benefits and risk. Yan po yung idea ng classical theory or classical school. At naniniwala po dyan yung neoclassical school. Kaya lang, okay, however, may mga klase po ng tao, sabi ng neoclassical, totoo yan na may free will. Pero meron pong mga klase ng tao na wala pong free will. They cannot calculate the benefit and risk, yung mga aksyon nila. At sino sila Yun po yung mga minors, yung mga idiots, yung mga insane, yung mga incompetent. Okay? Which is totoo naman.
Hindi nila makalculate kasi bata nga yan eh. Baliw nga yan eh. Incompetent nga yan eh. Paano sila magkakaroon ng free will? Paano nila ma-analyze yung risk and benefit? Tulad ng minors. Okay? Bakit hindi niya pa kayang i-calculate ang the risk and rewards? Kasi nga, immature pa yung pag-iisip niya. Hindi tulad ng adult. Mas lalo dun sa mga insane. Okay? Ulitin ko, ang pinaka-easy na paliwanag ng neoclassical school is naniniwala sa idea ng classical school pagdating sa free will. Pero, may pero siya. Okay? Which is may mga tao na wala man ganun. Ito yung mga minors and insane. Okay? Kaya nga nagkaroon tayo ng idea ng yung sa Revised Pinnacle Book 1, yung exempting circumstances. 'Di ba? Exempted ang mga bata pag gumawa sila ng krimen, exempted sila. Kasi nga hindi pa nila alam yung ginagawa nila. Maaring hindi pa kasi nila alam. Baliw din, exempting circumstances. So yan po yung idea na inadapt ng ating criminal justice system. Ngayon, punta naman tayo sa positivist school. Itong positivist school mga kaigo, ito talaga yung 100% na kumontra doon sa idea ng classical school. Especially doon po sa idea ng free will. Sabi ng classical, may free will ang tao. Sabi namang positivist, wala naman free will ang tao. Pag ang tao gumawa ng krimen, may mga factors kasi yan na nag-influence sa kanya. Halimbawa na lang mga kaigo, yung nagutom siya. Dahil sa gutom, walang pambili, etc. Nagnakaw. So ano yung motive niya doon? Ano yung nag-influence sa kanya? Yung gutom niya. Okay? So hindi daw yun free will, sabi ng positivist. So, discuss natin ang positivist. So ito yung mga proponents nito, yung Holy Tree of Criminology. According to some sources, natawag po silang Holy Tree of Criminology, si Lombroso, si Garofalo, si Ferry. Sa ibang sources kasi Terry, pero majority ng mga sources Ferry. Okay? So ano ba yung main concept ng positivist school? So dispute the concept of free will. Talagang dinisagree niya na may free will. Hindi tulad ng neoclassical na umaayon sa free will, pero may pero siya. Positive sila, he disputed the idea of free will. Na ang tao, hindi man niya kusang ginawa yan. Ibig sabihin, may mga outside sources na nag-influence sa kanya para gumawa ng krimen. Okay? So sabi dyan, criminal behavior is caused by internal and external factors. So pag sinabing internal, yung criminal mismo. Okay? Sa kanyang katawan. Yung external, outside naman. Okay, pag halimbawa na-influensya ng kaibigan, nagnakaw sila, that is external. Yung internal naman yun, gutom or may sakit or etc. About sa pag-iisip, yan, psychological, yan po yung mga factors. Yan po ang sinasabi ng positivist school na may mga factors kasi bakit ang isang tao nagko-commit ng krimen. Okay, so ano ba yung mga factors na ito mga kaibigan? Tanong, ano ba yung mga factors na yan? So, generally, tatlo pong factor yan. We have biological, psychological, and sociological. Sa biological factors, mga kaigo, ito po yung sa criminal mismo, sa katawan. Okay? Sa psychological naman, dito sa kanyang pag-iisip. Okay? Study of behavior, sa kanyang behavior. Psychological. Sa sociological naman, ito yung wala sa katawan, wala sa pag-iisip, kung hindi outside, sa kanyang environment. Ang perfect na halimbawa niyan mga kaigos, yung peer pressure. Okay? Mabait naman siya because dahil sa dala ng kaibigan, nagnakaw din siya. So, sociological. Okay? So, nakukuha ninyo ang idea ng positive school. So, may mga factors po yan. Okay? At kung kanina, sabi ng classical, nakafocus po sa crime. Ito namang positivist, nakafocus po sa criminal. Ibig sabihin, andun sa criminal, yung cause, bakit nag-commit siya ng crime. Kaya nga may mga factors. So, ibig sabihin, hindi siya nag-decision yan. Okay? Nasa, nasa criminal. Ano ba ang rason mo? Bakit mo ginawa yun? Okay? Ano ba ang rason ng tao na yan? Bakit ginawa yun? So, nakapokus po yan sa criminal. At mga kaigo, punishment should fit the criminal. Hindi yung crime. Nakuha nyo kanina? Kung sa classical, ang punishment fit the crime. Ito naman, punishment should fit the criminal.
Okay? So tulad ng mga baliw, dapat hindi natin sila pinapunish kasi nga may factors, may sakit kasi siya. Baliw nga eh. Okay? Yung nakabaril dahil dinedepensahan niya ang sarili niya, yung self-defense. So dapat hindi natin siya ipunish kasi nga nag-commit lang ng crime, pumatay lang dahil self-defense. Kaya nga it should fit the criminal. Okay? And naniniwala po sa positivist, naniniwala po na ang mga criminal may second chances. Kasi they can be treated. Unlike yung idea ng classical, na kailangan silang mapunish dahil may ginawa sila. Okay? Disregarded kung sino ang taong yan. Ito, positivist, kasi nakafocus nga sa criminal, may factors kasi. Kasi si Lombroso, mga kaigo, naniniwala po kasi na ang criminal, ang pagiging criminal daw, sakit daw yan. Ano ang ginagawa sa sakit? Ginagamot. Okay? So, naniniwala si Lombroso na ang isang criminal, it is a sickness that it needs to be treated. Yan po ang paniniwala ni Lombroso. Kaya, tulad ng mga drug addicts, okay? Nag-drugs lang naman yan dahil siguro sa kahirapan, etc. So, kapag in-address natin yung causes, pwede po siyang magbago. Yan po ang idea ni Lombroso. At yan ang idea ng positivist school. Okay? So, yan mga kaigo, at least I hope I'm confident siguro na naintindihan ninyo yung classical school because of free will. Neoclassical school, merong free will pero hindi lahat ng tao may free will. At ang positivist school, sinasabi na ang tao nag-commit ng krimen dahil may mga factors na nakalibot sa kanya at yung sarili niya mismo. Bakit nag-commit sila ng crime?